Mga ate at kuya, nag-post si Miss Crisette at kung sabi nga parang hindi nga kayo familiar kay Miss Crisette, isa po ito sa mga DDS. Mga naunang DDS, mga Makatatay Digong, no? Ganyan. And mukhang may banta sa kanyang buhay. Ay talagang simula na nga ng gurguran, lalo ngayon na nairaos ang SONA. Hindi na ipalabas ang 5 buong video. Lalong babangis ang mga yan, lalo may pa-task force pa sila ngayon, hahantingin ang mga nag-release ng video. Buti hindi ako nag-release niyan. Buti hindi ako nag-post ng video na yan. Baka, well, kasama ako sa listahan ng kanilang gustong gurgurin. Lahat ng kritiko, gugurgurin nila. Lalo vloggers, mga tet kuya. Nagurgur nila SME na gaano na kadali-dali kaming pitikin. O, kaya minsan napapag-isip ko parang hindi nga safe nga na nasa Pilipinas. Although ayoko mag-abroad. Look at Miss Sass, number 1 sa listahan yan, sila ni Miss Marlica. Maalin man sa kanila ang nasa nangungunang listahan. 'Di ba? At least safe si Miss Marlica, safe si Sass. Ay ako nandito sa Pilipinas, kahit ako'y bibitsuging vlogger, ay ate, baka magulat kayo, hindi na ako nagbo-vlog. Alam niyo na ang nangyari. At alam niyo na kung sino ang gumawa. Okay? Oh, baka mamaya inuud na ako or what, 'di ba? Nilalangaw na, wala kayong ka-idea. Ay, ba't tumigil si Maui? Anong nangyari? Naging part ako ng Ensaymada mga ate at kuya, pero hindi ako nasilaw. Siguro ganun nga, dahil kung ako'y may napala, kung ako'y nagtagal pa sa grupo ng mga Ensaymada, yung mga kamanyang vloggers na yan, mga vloggers ng Palasyo ng Kamangyang, no, kung halimbawa nakatikim ako kahit 5K, ay yung ibang mga vloggers ngayon 30K meron nga daw vloggers 700K a month. Meron ng 1.5 yata. Alam nyo, ang daming issue ng pera, ng napapalang pera, at ang mga vloggers na kanya-kanyang kupitan di umano. Di ba may ano pa nga, may voice recording ng isang vlogger na kalbo na nagre-recruit ng mga panibagong team ng mga vloggers kasi may team A, may team B, may team C, may team D, may team E. Yung mga pahuling team, maliliit na lang, 60K, pero nakukupit, nagiging 30K. Kung ako ay nagtagal sa grupo ng mga yan at natiling bulag mga ate at kuya at nakapala ng 5K or maybe more, paano ako babatikos? At kung bumatikos ako, di gurgur. And take note mga ate at kuya, hindi ko nire-reveal kahit kanino ang aking physical address. Walang may ibang physical address, walang kahit sinong may hawak ng aking physical address, kundi ang Kamangyang. Kasi nung kami ay umattend ng meet and greet noon sa palasyo noong 2022 ng December 10, kasama yun sa fini-fill out na form, ilagay doon ang aming full name, as in yung aming legal name, yung kung ano yung nasa passport, sa mga legal documents, ang aming phone number, ang aming email address at saka yung aming current address. At dahil ako ay hindi pa kritiko noon, lahat nandun sa kanila yan, street address, number ng bahay, barangay, subdivision, syudad, probinsya, nasa kanila yan. Walang ibang nakakaalam ng aking physical address. May mga mawinyan sa kung pinagkakatiwalaan ng address ko. Pero tingin ko naman, hindi na ako ilalaglag, ilan lang naman, 3, 4. Oh. Matagal ko nang kakilala. Pare-pareho kaming supporter ni Kuting, pare-pareho rin kaming bumabatikos ngayon hanggang ngayon, mga ate kong matatagal na. Yan lang nakakaalam. Pero ang complete address ko nasa kanila. So, kung threat ako, ay di threat din si Miss Crisette. Magaling tong Mang Alaska. Maganda. Kasama ko siya sa meet and greet. Nandun siya mga, thank you po, Eat Abroad. Nandun siya actually. Ang ganda. Hindi ko alam kung late siyang dumating, pero late ko siyang nakita. Ang ganda ni Miss Crisette. Nandun din siya sa meet and greet. Yung pumutok yung issue ng Ensaymada, 2022, supporter din to although hindi siya makamarcos. Na-invite din to mga ate at kuya. Ang ganda ni Miss Crisette in person. So, nag-post siya. Shinare ng VOV. Basahin natin Sabi kasi ng VOV dito, triggered sa mga influencers na DDS ang Marcos Romualdez. Triggered daw. Apektado. Mahinang klase ba online support group nyo? Ang dami yung vloggers. Nabibilang, wala pa nga kaming 50 kritiko. Tama ba mga kuya? Nasa mga daliri ng kamay at paa lang naman yung mga kilalang kritiko ng Kuting admin. Walang naglalakas loob, even media.
Familiar names ang mga kritiko ng Kuting admin. Tama? Kilala nyo ang mga vloggers na kritiko, kahit na hindi nagbo-vlog, kahit hindi nagbi-video, kahit nagsusulat lang, kilala nyo. Iilan lang. Bakit kayo masyadong apektado? Effective ba kami? Or sobra kayong paranoid? Bangag ba kayo? Talagang ganyan kayo? Na ultimo, di ba? Mangilan-ngilang kritiko nyo, gusto nyong gurgurin. Okay, basahin natin yung post ni Miss Crisette. Yesterday, I got a frantic message on call from 4 different people. May tumawag sa kanya, may nag-message, 4 katao, telling me that a highly placed concerned person who doesn't know me got intel from people who are working in what? Basta di ko na sasabihin. And who told them to tell me na pinag-iingat ako kasi may isa daw dyan na galit sa akin. Feeling ko nito kayo dito si Tamba. Kasi si Miss Crisette, Loretta Chiu, at si Tamba ay magkababayan. Para silang taga Leyte. Ay ang mga pamilya ni Tamba, wala naman nagagawang maganda sa Leyte Pinsan ka na nga ni Koteng, hindi mo pa mapaunlad yung probinsya nyo. Ay, anong ginagawa nyo? Right? Hindi naman kilalang mayaman ng Leyte. Syempre si Miss Crisette na taga ron, nagtataka siya. Aba, itong mga politikong taga-amin ngayon ang nasa posisyon, bakit wala pa rin nangyayari sa probinsya namin? Nagtatanong daw kung nakabalik na ako ng Pilipinas. Kita mo yan? What? Yun yung nakuhang intel. Akala ko yung FB page ko ang pinapadown. Ako pala, shootang Inebex. Di ko alam ba't galit na galit sa akin, opinion ko lang naman yung pinopost ko. Hindi daw si Kuting ang kanyang binabanatan sa kanyang opinion, so tingin ko si Tamba. Totoo naman pinagsasabi ko lahat, otherwise I would have already been sued for libel and slander. Kasi binabati ko si Kuting yung yung, di ba, yung sinatamba nga na yan, walang nagagawa sa Leyte. Hindi napapaundad ang Leyte, puro corruption, puro sira ang kalsada, mahirap pa rin ang buhay. Yung mga ayuda, may mga kupit, kung ano man ang mga binabanat ni Miss Crisette, libelous ang mga binabanat. Hindi siya kinakasuhan ng mga libel or slander. Hindi naman ako takot mategi, hindi naman daw siya takot mamatay kung yan ang plano ng kalaban. But honestly, I could drop dead in so many ways, but if you make a murder out of me, I will maximize it to full potential. So kung matitegi daw siya, ay kailangan di ba? Huwag masayang buhay niya. Back when I was feuding with some communists in my wall many years ago, I would get calls and ask if I needed bodyguards, LOL. Wala na nga gusto sumabay sa akin sa sasakyan nung binabanat-banatan pa ni Sas yung mga makakaliwa. Ni Miss Crisette. Wala na daw gustong sumabay sa kanya sa sasakyan, baka mategi rin katulad niya. However, if I die, your children will never ever live in peace. Promise, itaga mo sa bato. Anak ni Tamba. Dalawa yata anak ni Tamba, no? Kung mamamatay daw si Crisette, ay hindi daw mamumuhay ng mapayapa ang mga maiiwan mong angkan. I asked PRRD's close in to please tell him if I die, he has to promise that he will run para di masayang yung life ko. PRRD, kahit Senate lang, please, please. So mayroon siyang contact, no, na malapit kay Pangulong Duterte. Kung mamamatay daw siya, ito si Miss Crisette or mapapatay, tumakbo ka Pangulong Duterte kahit Senado lang. Huwag mo hayaang masayang ang buhay ni Miss Crisette or kahit sino sa atin, lalo kritiko, na mauwi sa wala. Magandang idea, no? Pero nakakalungkot. 'Di ba? Parang huling habilin. Pangulong Duterte, kung mamatay ako tumakbo ka. Huwag mong hayaang masayang ang buhay ko. Ay ganito na ang sinasapit ng mga Pilipino sa panahon ni Kuting Tsaka ng pinsan niya. Ang pasabi, tsaka bilin ko na rin kay Sara, bilin, ayusin niya lang to kasi although wala naman tayong karapatan pilitin siya tumakbo, dahil buhay niya yan, her choices have now put this country in this situation. Kumbaga parang may paninisi siyang konti kay VP Sara, no? Kaya tayo nalagay sa ganito dahil nga sa kanyang choices na mali noong 2022. May konting sumbat. Baste with hope will rise because he has so much potential and Pulong di man kita na experience. Fight Congress from the inside. So wag kang umalis Pulong dyan sa Kongreso, labanan mo yan. Kayanin mo yung 300 mahigit na kongresistang kasama mo. Pati yung pinsan ng Kuting.
Pakiayos na lang, makinig kayo sa naghahabilin si Miss Crisette. This person and I will see each other in hell. Magkikita-kita tayo sa impyerno. Matay ka rin. Parang ganun, di ba? Kung sino man tong gusto magpategi kasi tinitiktikan pala siya, tinatanong kung nakauwi na. So, akala niya ang balak lang ay take down ng kanyang Facebook account. Yung pala siya na ang talagang iti-take down. Magkikita pa rin naman tayo sa impyerno, sabi ni Crisette. And in the meantime, while I am there waiting for him, I will make sure he will never be ultimate leader of this country. So paano? Paano ka babalik sa Pilipinas kung nasa impyerno ka na, Miss Crisette? Sana nasa langit ka naman, di ba? I know you, and when I die, everyone will know it's you. You, however, don't know everyone around you. You will forever look behind you. Although, to be honest, masama akong damo as in, and for some reason, God really likes me. Feel ko lang, delusional kasi ako. So, I doubt that He will succeed. Ma-outlive ko pa kayong lahat hanggang kami na lang ni Enrile dito. So, may kaunting pagpapatawa, pero hindi to simpleng bagay, no, na ganun. In short, ano tong TDLR? Initials ng mga ng mga Gen Zs. A fate worse than death awaits you because there are legions of us. Mas malala pang kapalaran kaysa sa kamatayan na nag-aantay sa iyo kung sino ka mang gustong gumurgor kay Crisette. This country deserves so much better. My hometown deserves much better. So, kasi yun nga yun eh. Ang katunggalian dito si Tamba sa tingin ko. You can kill people, but you can't kill ideas, and there will be so many others attached. My most recent picture, syempre naka-angle na yan. Ganun nagpapatawa si Miss Crisette. Pero alarming itong kanyang post, no? Na siya pala ay balak ipagurgur. Kasi marami siyang followers. At yung mga inaasahan natin, si Taning, hindi nag-a-appear. Ang follower ni Miss Crisette, Loretta Chu, mga ate at kuya, ay nasa kulang-kulang kalahating milyon. So, mas malaki indeed na vlogger kaysa sa akin. Hindi siya nagla-live, no? Patawa-patawa lang siya sa mga videos. Nagpo-post lang siya. May picture pa nga siya ni Kuting para hindi siya mahagurgur siguro. May picture siya with Kuting. Siyempre, may picture siya with PRRD. May picture din siya with BFF Lenlen ko. May picture din siya ng isang hinahangaan kong writer, si Francisco Sionil Jose. No? My brother, my executioner. What a coincidence. Isang national artist po, si Francisco Sionil Jose, may picture siya with Crisette. Buhay pa to, living legend. Isang magaling na manunulat from Pangasinan. Naaalala ko pa siya sa amin. Marami ako naaalala mga lessons namin in college. Nag-graduate ko pa lang naman ng 2021, din naalala ko. Si BF Sionil Jose, mga tet kuya, or si Francisco Sionil Jose, ay parang kind of a national artist natin, magaling sumulat. At may sinulat tong libro na My Brother, My Execution. Kritiko to ng Marcos administration noon. Akala ko nga magiging kritiko to ni PRRD, pero sobrang hanga niya kay PRRD. And BF Sionil Jose, pausap na rin, pakikriticize na rin ang anak ng kinikriticize mo noong araw kasi inaabot mo naman ang tatay ni Kuting, di ba? O pakikriticize na rin ang anak ngayon dahil mas demonyo pa sa dilaw. And sana, Senadora Amy, nasa book na rin ni Francisco Sionil Jose, My Brother, My Executioner, baka pwedeng alam mo na. Senadora Amy, laglag mo na yung brother mo. I-execute mo na ang dapat na i-execute. Dahil kung hindi, wala pa rin kaming tiwala sa iyo. Ayan nangangamba na yung kung sino-sino sa kanilang buhay, even yung pangalawang pangulo na parang kapatid ko or best friend mo rin, ang turing mo kay VP Sara, plastikan? 'Di ba? May mga magugurgur, may mga nanganganib. Ang administrasyon ng kapatid mo, Senador Amy, ay napakamapanganib. Pati ngayong anak mong gobernador sa Norte, umiiyak na, sabi mo ano balak mo? Ay nagmaganda ka lang dun sa zona ng outfit mo, excited ka rin magsuot ng magandang outfit. I don't know. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? O palubog na? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.